Halos walang malay na nagulpi itong Lady Warriors sa set number 1 kontra sa Cool Smashers, 25-15. At ang depensa ng mga naka-asul, butas na butas. Nakakuha sila ng mangilan-gilan sa simula. Pero Myla Pablo, ang leading scorer ng Lady Warriors, Coach Ronnie, talagang hirap na hirap pumuntos. Ang daming errors. Ang kanilang kalaban naman, sila rakrakin, si Alyssa Valdez. Ang ganda ng simula at kontrolado ng Cool Smashers yung set number 1 mula sa simula hanggang sa dulo. Hindi man lang nakatikim ng isang beses na kalamangan ang Lady Warriors mula umpisa hanggang dulo. Nilamangan sila nila Alyssa Valdez. Problemado sa depensa, sumadsad ang opensa. Itong 15 puntos ang pinakamababang talaan ng Lady Warriors dating back 3 games ago. Dahil yung dalawang huling panalo nila, lahat yon pagwawalis. 3 straight sets na panalo. +4 sa attack points ang Cool Smashers. 3 service aces na kalamangan para sa Cool Smashers. Idagdag mo pa ang mas higit na 2 unforced errors. Lahat po yan nakadagdag sa problemadong kampanya ng Lady Warriors sa ating unang set. Gusto nilang magising sa bangungot at gusto nilang makabangon, makabawi, makabuelo para piliting makatabla dito sa laban at 1 set apiece. Dahil kung hindi, historically, at pag tinignan natin ang trends ng mga laro nila o trend ng mga laro nila, it's either nasa sweep nila yung kalaban o sila ang winawalis ng 3 sunod ng kanilang mga hinahara. At yan po ang ating mga fans. May Cute naman yan. Young fans, maybe future volleyball stars dito sa Pilipinas. Nanonood po sa Pinoy Flying V Center. Set number 2 po. Magsisimula Ito na, kasamang Eric, 33% ng produksyon ng Cool Smashers galing kay Alyssa Valdez. Bravo na nakakuha ng kanyang bihirang pagsimula ng laro. Also with 4 points plus the 3 of Soriano. Ayan ay may kabuang 15 puntos sa 25 na nakuha nila. Unang kalamangan dito sa labang ito. Nakakuha ng Lady Warriors sa ating pangalawang set. Well, nabuhayan si Myla Pablo. Napakagandang palo para simulan ang kanilang kampanya dito sa set number 2. Matunog, matulis at malakas. Unang puntos napunta sa Lady Warriors. 1-0. Pao Soriano naman. Ito si Giselle C. Underhand set ang itinawag sa ganong klaseng tira, pero si Ivy make that si rakrakin. Hinabol, hindi na nakuha. Magandang simula para sa Lady Warriors, Coach Ronnie. Totoo yan. Kung ano man ang sinabi ni Coach John Abella sa tawid ng second set dun sa ating break, talagang kumbaga nagising ang diwa ng Lady Warriors. Sa ating unang set, Alex Cabanos outplaying yung counterpart niya na si Giselle C. Problemadong first ball. 2 sunod para sa Cool Smashers. 3 puntos na puhunan nakuha agad dito ng Lady Warriors. Service, Giselle C. Momentarily, may nakapindot yata ng buzzer ng Cool Smashers pero walang timeout. Tuloy ang laban. Papalo si Alyssa. Magandang dig para kay Gohing. Pablo, off speed. Ito ulit si Valdez. Mula sa cross court, babawi ng down the line. Doon pupuntos, Coach Ron. Kanina nakatakip yung down the line, kaya cross court coverage ang ginawa ni Mel Gohing. Dito may butas na nasilip dahil mabilis yung pasa ni Alex Cabanos. Low quick set. Alyssa Valdez delivers her 9-point una dito sa ating pangalawang set. Short serve mula kay Pao Soriano. Tapik, Jessie De Leon kasama sa starting lineup ngayong second set. Valdez, block ni Nepomuceno, pero teka muna, mukhang 4 touches ang itatawag. Oo. Sorry, hindi, double contact yata ang inangat na senyas ni Fernando Velarde, yung ating first referee. 3 kalamangan muli rito ng Lady Warriors. Cool Smashers naman ang may tangka na magkapon. Galing sa 5 set na pagkatalo. Tumawid di ba? Tumawid, oo. Kaya hindi 4 touches. Nepomuceno, ang ganda ng timing. Back-to-back blocks. Kontra kay Alyssa Valdez. At si Kai Nepomuceno ang may pinakamahusay na pinakikita rito para sa Lady Warriors. Pinakagat ni Ivy Remulla pero hindi kinagat ni Kai Nepomuceno yung patibong na pinakawala nitong si Ivy Remulla. Cabanos, punta kay Alyssa Valdez. Nasa gitna ngayon at doon kuha ng puntos. Kita mo kung gano'ng kahirap para kay Alyssa Valdez na gumawa ng puntos. Alam natin gano'n siya kagaling, gano'n kataas tumalon, gano'n ka-skilled. Pero
kailangan yung lumipat-lipat ng Alex iba't ibang with the parte serve. ng court, Coach Ronnie, para makakuha ng butas. Ano? Unang-una yun ang diskarte ni Alex Cabanos. Di pwedeng puro sa open mo bibigyan. Kaya naman pumalo ni Eliza kahit saan. Ang importante makaiwas sa mga blockers. At may ace doon si Alex Cabanos. Ang score natin 5-3 para sa Lady Warriors. Puntahan natin si Angelique Manto. Kung maalala nyo, Eric and Coach Ronnie, isang manlalaro na naging susi para may uwi ng Lady Warriors ang kampiyonato. Noong 13-3 in Force Conference ay ang pagtatrabaho at service aces nitong si Desiree Dadang o ni Shishi. Dati pala ay may iniinda itong kasakitan sa kanyang balikat matapos maapektuhan muli ang kanyang previous shoulder injury. Pero itinuloy niya at naglaro pa rin siya hanggang sa maging kampiyon sila nung conference na iyon. Punta naman tayo sa ngayon okay na okay itong si Shishi at ang kanyang tanging iniinda ay ang kanyang stage fright o fear of having all eyes on her alone. Pero hindi naman daw kabilang dito yung kapag nagsiserve daw siya kahit na mag-isa siya sa service line dahil alam niyang meron siyang katuwang na koponan. At ito naman ang kailangan ng Lady Warriors ngayon na makahanap ng katuwang. Eric and Coach Ronnie. Alright, salamat. Shy. Angelique. Shy. Oo. Shy mahiyain. Nakukuha naman na daw niya. Yun, Jessie De Leon. wala na siya masyadong stage Serving fright Lady kahit nasa Warriors. service area siya. Si Desiree Dadang. Husay maglaro niya. Oo. Veteranong-veterano na yan. A good take coming from Ibiza. Good read. Free ball para sa Lady Warriors. Nagkahiyaan doon. Kasilag na. Wow. Pakagandang angulo naman para sa palong yon. Cut shot coming from 7-4. Casilag. Valdez, wrong-footed sa kanyang defensive stance. Ang ganda ng pasa. Tignan mo, iniwas sa dalawang blockers. Bantayado yung cross court eh. Difficult shot to convert. Ngiti ang sumunod sa puntos na yon. Balik sa tatlo ang kalamangan nila Jessie De Leon at ng Lady Warriors. Yun ang pagkakataon na makatikim ng kalamangan ang Lady Warriors at dadagdagan pa nila ng isa. Alas para kay De Leon. 8-4 ng mga Lady Warriors kontra sa Cool Smashers sa set number 2. Hello, Ivy. Ako po si Miss Ann. Tanong ko lang, ano ba yung pakiramdam na naglaro ka ng ulit at saka kasama mo ba yung mga di-calibreng players katulad ni Eliza Valdez? Hi, Ann. The feeling na nakabalik sa Pudero, actually, syempre very happy. And your test, kasi nabigyan ako na chance. So, syempre may konting pressure kasi lahat ng mga teammates ako nagaling. Pero, yun yung isa-isa din para na makapag-push pa more para makasabay. Ayun po ang ating Ronda Cup. Sabi natin sa inyo, kung makakapunta kayo dito sa ating venue, Yo. ano pagkakataon na makapagtanong kayo, makakahalubilo, Yo. makapagpa-picture, May photo booth dito ah. Oo. At si Ivy, ang ganda nung transition niya, Coach Ronnie, ano, dating player, naging broadcaster, balik sa pagiging player at ang ganda ng kanilang nilalaro. So far, dito sa laban na to, panalo sila nung first set, 25-15, pero ngayon naghahabol ng apat, mahaba-habang rally to sa pagitan ng Cool Smashers at Lady Warriors. Ito si Valdez sa gitna, triple block, buhay pa, Pablo hinabol. Free ball para sa Cool Smashers, Valdez, aangat. Sees a hole. Parang sutil. Kung puntosan ni Eliza Valdez. Kanina triple block pero may coverage na lumitaw para sa Lady Warriors. Pero Eliza Valdez, napakahirap solusyonan. Napakahirap basahin. Dahil I believe she thinks two steps ahead ng mga defenders. Hindi ko mapigilan ng feels ko sa computer shop. So siguradong sa ating live stream to na nanonood. Si Mio, ang galing mo talaga. At Eliza Valdez 2, ang ganda ng mga set ni at Alex Cabanos. We agree. Pero ito, apat muli kalamangan. Mula sa Cagayan de Oro, si Gwen. Hashtag PBL on ABS-CBN. Fan din obviously ng Cool Smashers. Mayong gabi sa inyong tanan. Lagi. Bravo. Si Neil, nice block. Bravo, bravo, Galing. bravo. Galing. Serving na. Very witty. Halos puro mga supporters ng Cool Smashers. Si Goods Go Valdez supporting you all the way from Melbourne, Australia, mate. Oh, how are you, Mike? Pauline Bravo. Hashtag PBL on ABS-CBN. We always enjoy to watch at Melissa going doing her rounds on the floor para sa Lady Warriors. She isn't the ninja for nothing. Hashtag PBL on ABS-CBN. Oh, tama. At least may fan na tayo nakita para naman sa Lady Warriors.
Parang hindi ko nakikita pumupunto si Janet Panaga para dito sa Lady Warriors. Masyado nagpaparamdam ang Coach Ronnie. Pero itong si Casilag, panay ang bomba ng puntos. Elaine Isang Casilag. dosena, inambag nitong si Elaine Casilag sa huli nilang panalo kontra sa Perla Spikers. One of 4 players to score in double figures para kay Coach John Abella. 4 ang kalamangan ngayon ng Lady Warriors. Atake si Rakrakin. Galing, diretso sa katawan ng kalaban. Valdez, nalo yung palo ni Pablo. Free ball para sa Cool Smashers. Rakrakin, teka muna, may pito na. 2 touches. Double contact. Ang itinawag kontra sa Cool Smashers. Unforced errors nanganganak para sa Cool Smashers. At yan ang ginagawang bala ng Lady Warriors para manatiling lamang. At hindi maramdaman yung hagupit ng pagbabalik dito ng Cool Smashers. Magandang simula para sa Lady Warriors. Sobra. Mas agresibo sila ngayon. Hindi ko pa rin masabi na mas maganda yung depensa, mas maganda yung depensa. Pero kita mo, umaatake talaga sila. Mas decidido yun ang hinahanap ko ni Coach Abella. No? Yung set number 1, be decisive. Mas malinis yung transition plays nila ngayon. Sa akin, kasamang Eric, malinis yung kanilang depensa. Mas merong rhythm yung kanilang opensa. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila nahahabol dito ng Cool Smashers. 4 kalamangan ng Lady Warriors. Dun sa ating unang set, umabot sa mahigit 10 kalamangan din ng Cool Smashers. Dun sa kanilang tambakang panalo kontra dito sa Lady Warriors sa ating pinakabuena manong set. Sa pinakamahusay na servers, Ivy Remulla. Number 1, si Ivy Remulla sa listahan ng ating mga manlalaro dito sa kabuuan ng ating Premier Volleyball League. Pero once again, Elaine Casilag rises to the occasion and helps out Lady Warriors produce another 5-point advantage. Panaga, a star in the NCAA for the College of St. Benil Blazers. Dahil kung bakit nag-champion itong team na to. Isang libreng puntos para kay De Leon. Galing sa over-receive ng Cool Smashers. Palaki ng palaki ang kalamangan ng Lady Warriors. Ito yung tinutukoy ko kanina kasamang Eric. Balasa ka, maghanap ka ng combo. Impact player si Jesse De Leon, talo sa first set, pero dito nakabuelo at matindi ang ipinapakita para dito sa Lady Warriors. Relax tayo, but happy Isa lang tayo. Ay! Smile na. Okay, let's get to our receiver. Happy! 6-point lead para sa Lady Warriors kontra dito. Sila Alex Cabases at ang Cool Smashers. Sila naman ngayon na naghahabol, Coach Ronnie, ang parang kwento, no? At siguro yun ang kailangang iwasan ng Cool Smashers na balik tayo doon sa huling laro nila kontra sa Power Smashers. Talo panalo no? sa set. So, para sa kanila siguro, mas magandang makadalawa silang sunod para may makuha nila yung momentum, Coach Ronnie. No? Yun ang tangka talaga nila at layunin. Pero hindi pinabayaan ng Lady Warriors na matamla yung simula nila. Inunahan sila. Yun ang ating nakitang tema sa unang dalawang sets. Unahan. At ilagay mo yung kalaban mo na kumbaga on their heels, ika nga. Attack error kanina ni Giselle C. Para bumaba ang kalamangan sa 5 para sa Blue Shirts. Valdez mula sa back row, sabit sa net yung palo. 8 points para kay Liza Valdez sa ating unang set. Pero dito sa pangalawang set, dahil sa sila yung inaatake, nagkakaroon ng problema yung conversion nila mula sa depensa patungo sa opensa. At ngayon, muli ang kanilang gustong burahin at habulin dito sa second set. Valdez. Ganda ng pagpalo niya kahit may dalawang blockers, Coach Ronnie. Yung anggulong kinuha ni Eliza talagang hindi pumayaangat. Ano? Tama yan, kasamang Eric. Yung pasa rin ni Alex Cabanos, kung titignan mo, medyo malayo doon sa net para hindi malunod si Eliza. Covering the cross-court attack ni Eliza, pero baga kinamgi pa ni Eliza ng bahagyang angulo. Yung kanyang palo, service errors, attack errors. Pag ikaw yung naghahabol, parang tinik yan na tumutusok-tusok sa iyong leg para hindi ka makatingin ng diretso sa iyong tangkang humabol at nakadikit
Saka ito yung nangyayari, Coach Ronnie, ngayong set number 2 para sa Pool Smashers. Puntos, magbibigay sila isa. Puntos, magbibigay sila isa. Kaya hindi nila matuloy-tuloy yung paghabol dito. Ani pa rin. Wala kang run na tinatawag. Oo. Net touch. Ito, may net violation pang itatawag kay Colleen Bravo. 16-9. Kalamangan naman ng Lady Warriors kontra sa Pool Smashers dito sa set number 2. Hindi naman papatalo fans ng Lady Warriors. Kanina nakita natin yung fans ng Pool Smashers. May mga pom-pom. Ito, mga thundersticks lang ang dala nila. Pero pwede na yan. Isa lang masasabi ko dyan kasamang Eric. Hihintay nga ang reaction mo, Coach Ronnie. Pag nakuryente ka, ganyan talaga ang kilos. Pero ngayon, pwedeng magdiwang ang Lady Warriors at yung kanilang mga tagahanga dahil nakabangon na sila. Gising na gising yung diwa nila. At higit dyan, sila ay may kalamangan na 7. Pinakamalaking abante nila dito sa ating pangalawang set dahil hindi nakatikim ito ng kalamangan doon sa ating unang set isang beses. Nabaon pa nga ng 12. Ganda naman ng tapik ni Bravo. May dalawa ng defender sa harap, Coach Ronnie, pero naibabawan niya pa. Colleen Bravo, of course, kasama si Jamila Suyat. Malaking parte ng Grand Slam run ni Coach Sammy Akailar para sa Perks, sa University of Perpetual Help Altas. Gandang serve ni Cabanos. Maganda din yung reception ni Pablo Nepomuceno na block. Atake si Casilag. Kapos ang bola. Attack error. Napakatigat talaga ng kinakailangan gawin ni Eliza Valdez para sa Pool Smashers. Ika nga, heavy lifting for Eliza Valdez. Number 2 in spike percentage at 31%. Number 3 in, I believe, in digs. Number 6 in digs. At higit sa lahat, primero at numero 1 scorer sa lahat ng ating mga manlalaro. 73 points para kay Eliza Valdez in 3 matches. Coach Bundit naman. Coach Ronnie ang babalasa dito. Lalabas si Ivory Munya. Papasok si Suyat na bangit mo kanina. Teammate ni Bravo, no? Naghahanap ng mas mabilis na kilos sa depensa si Coach Ty Bundit. Liliit sila pero bibilis sila. Jessie De Leon continues to impress. 4 points in the first 4 games. Pero sa ngayon, mahigit sa 2 puntos yung bigat ng kanyang inaambag sa kanyang laro. 4 total points rather. So, nakuha na niya. Yes. Yung puntos niya sa unang 4 na laro. At alam ko hindi nagagamit ito sa lahat ng laro. Lady Warriors. Best game so far in terms of scoring and performance para kay Jessie De Leon. Samantalang sila Eliza Valdez. Sa likod ng kanilang mga isipan, kaya pa nilang bumalik. Kalamangan bumaba sa 5. Kasilag. Kanina niya pa ginagamit Yung cut shot na yan. Coach Pero, Ronnie. pero dito, nasa likuran niya yung bola. So mahirap niyang angguluhan at dalhin doon sa anggulong mababaw at halos tawid lamang sa net. Ito na ang pinakamalapit na inabot ng Pool Smashers dito sa ating pangalawang set na kung saan sila yung naghahabol mula umpisa. Ayan na naman ang naging problema nila. Pupuntos, isa, dalawa, pero tatapo ng isa. Yun ang istorya ng obensa nitong Pool Smashers ngayong set number 2. Kaya hindi sila makakuha ng kalamangan. Kaya na pong Sam. Pagkatapos manalo ng first set 25-15. Kaya ni Pumusen na napakalaking bagay sa obensa para sa Lady Warriors. Bravo, babawi. Off the hand of Panaga. Napaka-importante. 28-18. Magamit din ni Cabanos yung ibang points sa patak. That's off middle. Going to play 2 para dito sa kanyang ibang attacker. Hindi pwedeng kay Eliza lang talaga yung bigay. Eliza in their last game, 25 of 59. Rack-racking 12 of 40. Isa pa ang kailangan nilang bigyan ng maraming pasa. Pero ang masakit dito, imbes na bumaba sa 3, sumampa muli sa 5. But another service error na nangyari para kila Coach Ty Bundit. Ty Bundit, kinakausap si Coach Sherwin Meneses. Ano ba nangyayari? Sobra ang ating mga palo from the service line. Elaine Casilag lalabas. Phil Cayetano papasok. First time ni Phil. May pasok sa game na to. Free ball para sa Lady Warriors. Pablo nasa gitna. Ibisa, maganda yung depensa. Rack-racking. Giselle C. punta kay Pablo. Pablo Valdez hindi na nakuha. Over the double block, beating itong si Eliza Valdez sa kanyang down the line coverage. Tignan mo yung pasa nitong si Giselle C.
Puyat, hindi natakpan yung down the line na palo. Serve. Ayan na. Gilkeng left 2 points scored para dito sa kanyang comeback bid for the Lady Warriors. Balik sa pinakamalaking kalamangan para sa Lady Warriors. 6, 2014. Pablo. Quick reflexes para kay Cabanos. Back row attack. Ang ganda ng block ni Panaga kontra kay Valdez. Ito na ang pinakamalaking kalamangan ng Lady Warriors. Pito, 21-14. Panaga was the top performer para sa Lady Warriors sa huli nilang panalo. Excellent single block on the Phenom and then pushing her team 7 points ahead in their dancing ways here in the second set laban sa Cool Smashers. Hey, you walk in town for 1, 2, 3, 4. Right now, you have confidence. Hey, have confidence, firepower. Same like first set. Follow, not follow point power. Service not go, service not mistake. Okay, 1, 2, 3. Well, gusto lang putulin ni Coach Ty Bundit yung momentum na nakukuha ngayon ng Lady Warriors. Sunod-sunod yung kanilang pagpuntos, yung kanyang kapuna naman. Manaka-naka, yung pagpasok ni Phil Cayetano, napakaganda ang timing, Coach Ronnie, nakasunod-sunod nga. Dito ang Lady Warriors, pero dun sa puntong yun, sakto na putol. Maganda yung timeout ay tinawag ng Cool Smashers. So yan, freezing the server. 4 out. 7. Chance para kay Coach Ty Bundit na ibalik ang numero 1 serve specialist. Service specialist dito sa ating first conference ng Premier Volleyball League. Ivory Molia, I believe, has a total of 9 service aces so far. 26 points scored. Positional fault. Number 24 in scoring behind Rakrakin na kanyang teammate at ahead of Pau Soriano na may 22 points sa kanilang 4 na laro o 3 laro. Positional error para sa Lady Warriors. Makakaisa si Ivory Mulia at ang Cool Smashers. Ivory Mulia, little over 9 points per game. The first 3 matches para dito sa Cool Smashers. Pablo. Ganda ng palo. And si Myla Pablo nag-iinad Coach Ronnie. Nung first set, meron siyang back brace. Pero tinanggal niya ngayong second set na nilalagyan na lang ng ice during timeouts. At mukhang mas lumuwag-luwag yung kanyang katawan siguro. At yung laro niya mas gumanda. Merong back pain. Alam ko may back spasm si Myla Pablo. Yan angal na din sa huling laban. Pero diniretso niya. 12 puntos ito. Pero sa ngayon, kinakailangan yung leadership nitong si Myla Pablo. Pag mabula yung laro, kailangan lumabas ka dyan at talagang akuin mo yung responsibilidad para makabangon at makabalik yung inyong team. Rakrakin yung nag-joust with Giselle C. Buhay pa yung bola. Ganda ng depensa ng Lady Warriors. Teka muna. Net touch, Cabanos. Too many unforced errors para sa Cool Smashers. Mama sa net, si Alex Cabanos. Para nagkabaliktad yung storyline. Sakto, Coach Ronnie. sakto yung kwento mo kasamang Eric. Kung ano yung kinaganda ng laro ng Cool Smashers yung set number 1, yun naman ang kinaganda ng laro nila Jeanette Panaga at ng Lady Warriors Kanina, dito sa set 2. Kanina, teammate, binabanggit mo Ivory Mulia, may corporate job, lalaro dito, dating kasama natin sa broadcast team. Ngayon dito sa maraming mga malalaro natin na continue to live their dreams. And at the same time, work. Oriano on the Alam shoot ko, yung set. iba rito nasa corporate world. 17-23. Tapos naglalaro, nag-iensayo. Kumbaga, living the best of both worlds. At isa ako sa mga tagahanga sa renaissance ng palakasang volleyball. At natutuwa ako sa oportunidad at pagkakataon na mayroon sa kanila ngayon. Hindi lang napapanood, kundi nagiging hanap buhay yung palakasang minahal nila mula ng pagkabata nila. Valdez. Pupuntos. Off the hand of Pablo. Dalawang magkasunod 18, para sa 23. Cool Smashers. At eto, Coach Ronnie, nagpaparamdam sila Eliza Valdez. Pau Soriano, Valdez, yung huling 2 puntos at 5 na lang ang pinahabol nila dito pagkatapos mabuo ng 7. Huling latin ko ito kasamang Eric para sa kanilang hagupit ng pagbabalik dahil 2 points away na itong Lady Warriors, although the lead is down to 5. Now it's up to 6. It's been a 4-point barrier para dito sa Lady Warriors sa ating pangalawang set na hindi mabasag ng Cool Smashers. Lalaro sa 7, mababa sa 5, sasampa sa 6, lalapit sa pinakamalapit na 4, pero sa ngayon
6 na set points. Hawak. Nila Myla Pablo, nila Giselle C, nila Melbo. Gandang serve ni Giselle C. Valdez, malakas, malayo. At doon nagtatapos ang set number 2 na napakalaki namang pabor para sa Lady Warriors. 25-18. Tangkang humabol. Bandang huli ang Cool Smashers coach Ronnie Pero. Masyadong malayo kasama maraming Eric. errors. Masyadong malayo at maraming masyadong unforced errors sa kalagitnaan hanggang sa dulo. Well, 1 set all tayo. Pagtatapos ng second set, 25-15, 25-18. Tigisa ang Cool Smashers at Lady Warriors.